Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 sa karaniwang panahon. Samahan niyo po ako at tayo ay magnilay dito sa Heartbeats. Sa Ebanghelyo natin ngayon, 3 puntos ang gusto kong ibahagi sa inyo. Una, pagtitiwala. Sa pagbasa natin, ipinakita dito ang katangian ng amo sa kanyang mga katulong. Buong-buo ang pananalig at pagtitiwala sa kanyang mga katulong dahil ipinagkatiwala nito ang kanyang mga ari-arian bago siya umalis. Bawat isa sa atin ay may talentong ipinagkatiwala ang Diyos. Ito ay base sa kung ano ang kaya nating gawin. Talentong ipinagkatiwala upang mapakinabangan natin at mapakinabangan ng iba. Palagi tayong pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan para sabihin wala tayong magagawa. Sa panahon ngayon na punong-puno tayo ng problema, pandemya, sunod-sunod na kalamidad, mga taong nagugutom at nahihirapan, masasabi ba natin wala tayong magagawa? Huwag nating suluhin ang biyayang talento na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kung nagtitiwala sa atin ng Diyos, marapat lamang na magtiwala din tayo sa ating mga sarili na meron tayong magagawa. Kung gagamitin natin ang kakayahang ito ayon sa kaloob ng Diyos, tayo rin ay makikinabang sa huli. Ang Diyos ay mapagbigay. Tayo kaya? Ano ang kaya nating ibahagi o ibigay para sa ating kapwa? Pangalawa, pagpapahalaga. Kung sa una, ipinakita ang katangian ng amo, dito sa pangalawa, gusto kong ibahagi ang katangian naman ng katulong. Dalawa sa mga katulong na ito ay binigyan ng halaga ang talentong meron sila. Subalit, ang isa ay binaliwala ang talento at hindi binigyan ng halaga. Sa dalawang katulong, hindi sila natakot na sumugal. Bagkus ay pinalago nila ito at pinagyabong. Kaya pagbalik ng amo, natiwa ito, kaya binigyan pa sila ng karagdagang gantimpala. Subalit ang isa sa mga katulong, ibinaon at binaliwala ang talentong ibinigay sa kanya. Marahil dahil sa takot na baka hindi ito lumago at yumabong. Kaya naman wala din siyang inaning tagumpay. Parusa ang naging hatol sa kanyang katamaran. Sa buhay na ito, mahalaga ang sumubok at makipagsapalaran. Kahit ang Panginoon ay hindi natakot na makipagsapalaran. Ipinagkatiwala niya sa atin ang mga talentong meron tayo, sapagkat ang bawat isa sa atin ay katiwala ng mundong ito. Nawa ay buong tapang tayong sumubok at sumugal hanggang sa magtagumpay. Huwag tayong matakot sapagkat malaki ang pagkakataon nating magtagumpay sapagkat sumasa atin ang Diyos. Ang Diyos na palaging gumagabay at nagtitiwala sa ating kakayahan. Pangatlo at ang huling puntos ay ang pagmamahal. Ito ay isa sa mga katangian na dapat natin mapagtagumpayan. Katangian na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang parabolang ito ay isang imbitasyon sa bawat isa sa atin. Paano ba tayo magmahal? Sa Diyos, sa sarili, at sa ibang tao. Pagmamahal ang pinakamahalaga at pinakamahusay na talentong ipinagkatiwala at ipinigay sa atin ng Diyos. Paano ba natin isinasabuhay o pinagyayabong ang talentong ito? Sapagkat sa katapusan ng buhay na ito, maaari tayong tanungin ng Diyos kung ano ang nagawa natin sa talentong ito na ipinagkatiwala sa atin. Pagmamahal ang ugat kung bakit tayo nakagagawa ng mabuti sa ating sarili at sa ating kapwa. At kung bakit tayo marunong sumugal at makipagsapalaran. Pagmamahal ang dahilan kung bakit wala tayong kinatatakutan. Hindi pa huli ang lahat. Simulan natin ngayong mamuhunan upang sa huli ay maging matagumpay tayo sa buhay na ito. Ito po si Frater Melvin Eliaga na Missionaries of the Sacred Heart, ang inyong kalakbay dito sa Heartbeats.